meron kang malalapitan, lalo na sa mga panahon na akala mo hindi mo na kaya. Yung Diyos na nagligtas sa iyo, yung Diyos na bumago sa buhay mo, yung Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Biyaya ng Panginoon. Isipin niyo po, pag anak ka ng Diyos, ikay pinaboran, pinagpala na ng Panginoon. Hindi mo na kailangan yung even the kasipagan, galing po sa Panginoon yun di ba? May mga pagkakataon na nagkakamali pa rin ako kahit nakilala ko siya. Pero alam niyo yun, kapag binago ka ng Panginoon, makikita at makikita sa pagkatao mo yun Welcome mga kacharis sa ating kauna-unahang podcast. Yehey! Yun. Wow, napakasaya po ngayong gabi pang mga kapatid. Ngayon po ay tatalakayin po natin, pag-aaralan natin ang The Finished Work of Christ. Napakaganda po nitong pag-usapan sapagkat meron po tayong mga kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang pagkaintindi sa tinapos na gawa ni Kristo. Ngayon po, pakinggan nyo po kung ano po yung aming pagkakilala po sa tinapos na gawa ni Kristo. Siya nga po pala mga kapatid, ang mga kasama ko po ngayon ay nandirito po at nais ko po sa inyong ipakilala. Una po si Kuya Vic. Ayun, si Kuya Vic po yung ating pong pianista. At ang absent po ating pong mga singers po, si Mami Lourdes, ayan, si Des, si Ira, at saka si Nichelle. Ayan, bali kami po, kasama po ng nasa likod ng camera na to ang bumubuo po ng Karizomay. Ginagawa po namin ito para po ipakilala sa mundo ang tinapos na gawa ni Kristo para marami po ang maabot ng kaligtasan. Para po yan sa kaluwalhatian po ng ating Diyos. Amen. Ngayon, now, ano po ba ang tinapos na gawa ni Kristo? Mababasa po natin sa Book of John chapter 19 verse 30. Ang sabi dito, nung tinanggap po ni Kristo ang suka, bago siya mawalan ng hininga ay meron po siyang huling salita na binigkas. Ang sabi niya po ay, it is finished. Sa kanila pong salita ay tetelestai, nang ibig sabihin po ay tinapos ng lahat ni Kristo ang kailangan mong gawin para ikaw po ay maligtas. Pinaghirapan po lahat ni Kristo, siya po ang gumawa, kaya wala ka na pong gagawin, tatanggapin mo na lang. Salamat po sa Diyos. Alam niyo po, yan, maraming salamat. Kinoted din po ito ni Apostol Pablo. Bakit napakahalaga ng finished work of Christ? Ang sabi po ni Apostol Pablo kapag siya po ay nangangaral ay ganito. In the book of Romans chapter 1 verse 16 and 17, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Kapatid, kapangyarihan ito ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kapag naniniwala ka, ang kaligtasan ay sa iyo. Hallelujah. Amen. Now mga kapatid, gusto niyo po bang malaman kung ano po yung mga kwento ng ating mga kasama tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo, paano sila binago nito? Isa-isa po natin silang tanungin. Meron po ba kayong gustong mauna? Sige po, ako na lang ang magtuturo. Unahin po natin si Kuya Vic. Kuya Vic, paano ka ba binago ng tinapos na gawa ni Kristo? Ano yung impact nito sa'yo? Ayun, masaya lang po kami mga kapatid. Natandaan ko 1997 yun So, meron ako nakilalang isang pastor na kinukulit ako palagi. At isinama niya po ako sa isang parang basketball game fellowship ng church nila. So, parang doon nag-umpisa yung pagpasok ko po sa mundo ng mga mananampalataya. So, pangalawa, sa musika. So, doon niya ako dinala at doon ako nag-umpisa na unti-unting binago ng Panginoon. Hindi naman ako overnight na binago ng Panginoon, kundi gradually binago ako ng Panginoon dahil 1997 ko nakilala yung Panginoon. Mga isang taon pa ako nag-decide para magpa-baptize. At iyon yung umpisa. So, sa akin, musika at sports yung ginamit ng Panginoon kung bakit ako nakapasok sa mundo ng mga mananampalataya. Yun yung hindi ko makakalimutan kung bakit ako nagiging born again. Wow.
Grabe. Ibig sabihin, Kuya Vic, ang ginawang tulay ng Lord para makakilala ka sa Kanya ay musika. Grabe. Ibig sabihin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pinaparangalan mo ang Diyos gamit ang musika. Sarap. Sana all. Ganon. Kasi hindi po lahat ganon. Now, mga kapatid, sino po ang gusto ninyong sumunod? Si Mami Lourdes po. Ayun. Mami Lourdes, paano ka po binago ng tinapos na gawa ni Kristo? Ayan. Ako po, binago ako ng Panginoon nung ako po ay 15 taong gulang. Doon ko po nakilala ang ating Panginoon. Wow, 15 years. Ano po yun? Nasa Pioneers Community Bible Church. No? During that time po, nasa youth po ako noon. Nung pong una, hindi po ako ganun ka-active sa gawain noon ng Panginoon. Tapos lagi po, dahil po sa biyaya po ni Lord, binigyan niya po ako anong pong tinig. Kahit hindi po ako ganun ka-active dati. Lagi po akong sinusundo. Wow. Sinusundo po ako dun sa bahay namin ng mga young ka-churchmate. people po. Opo. Ministry po nila yon. Opo, Taga-sundo ministry po. po nila. Kasi during that time po, ako lang po mag-isa. Ang hirap din po kasi sa family na ama na ng palataya lang po ikaw. So, mahirap po yung ganon. So, yung pong mga nag-aaya sa akin, hindi po sila sumuko sa pag-encourage sa akin. Hindi po nila ako talaga binitawan. So, hanggang sa lubusan ko na pong nakilala ang ating Panginoon. Siguro po, 1997 din po, nung po talaga na dinedicate ko yung buhay ko po sa ating Panginoon. Nung tumanggap ka po. Opo, nung po tumanggap po ako. Tagal Kasi na po. hindi po agad hindi po talaga agad 15 years old ho ako noon. Oo, ang tagal ho talaga. Para ho kasi, may mga panahon din kasi na pag uma-attend ako, pinapagalitan ako ng mga parents Ng parents ko. niyo po. Oo, talaga may struggle kasi nga, kumbaga, yung kasing paniniwala nila iba di ba? Tama So, po. meron talagang struggle. Ang nakakatawa sa Panginoon, hindi siya naging hadlang na para hindi ako lubusang makakilala sa Kanya. So, 1997 yun. Nung tinanggap ko talaga si Jesus Christ sa buhay ko. Kasi kahit uma-attend ako noong 15 years old ako, hindi ako, iba wala pa sa puso ko talaga. Tama po. Parang pumupunta lang ako kasi inaaya ako. Kasi kung baga Yes. pinupuntahan nila ako sa bahay. Opo. Pero 1997, nung ang Panginoon ay na-encounter ko na po talaga sa buhay ko. Wow. Napakalaki po noong pagbabago kasi kahit ako lang pong mag-isa, yung naniniwala sa Panginoon, noong mga panahon na yun, nanindigan po ako. Kahit nagagalit, ang mga magulang ko, is nanindigan ako. Salamat sa Panginoon kasi napakalaki nung binago ng Diyos sa buhay ko. Amen. Oo, napakalaki talaga. Kung paano ko gumawa ng mga desisyon dati. Is nakabase lang yun sa sarili ko. Kumbaga, hindi ko kinoconsider si Jesus Christ. Pero nung nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko, never akong gumawa ng mga desisyon na hindi ko sinasangguni sa Kanya. Yes. So, ganun ako, unti-unting binago ng ating Panginoon. So, hanggang sa napasok ako sa music ministry din. Ayun. Doon din ako tinawag talaga ng Panginoon. Saka sinabi Galing. ko rin talaga sa Lord, ayoko nang nakaupo lang. Kumbaga, ayoko nang nakaupo lang ako dito. Ang gusto ko, Panginoon, is gamitin mo ko sa kahit anong paraan. Yes. Na makapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Ang kapurihan So, sa doon niya Kanya. po ako tinawag sa papamagitan po ng pag-awit. Noong mga panahon po na yun, siyempre, mas maganda po siguro pa yung tinig ko kaysa po ngayon. Pero praise God, kasi alay ko sinasabi sa Panginoon, Lord,
hanggang nandito pa ako sa mundo at nabubuhay ako, aawit ako, nang-aawit para sa Para iyong sa Lord. papurihan. Amen. Ayun po Wow. yung napakalaking, Grabe. Nakaka-bless po. opo, Nakaka-bless. napakalaking pagpapala po ang makapaglingkod sa Panginoon. Totoo It's po. an privilege, it's an honor po. Kasi hindi po kung sino lang yung pinaglilingkuran mo kundi yung Diyos. Yung Diyos na nagligtas sa'yo, yung Diyos na bumago sa buhay mo. Amen. Yung Diyos na tunay na nagmamahal sa'yo. Na hindi Amen. ka iiwan, hindi ka pababayaan sa kahit anong aspeto ng buhay na pagdaanan mo. Lagi Wow. siyang nandyan para sa'yo. Grabe. Amen. Kita nyo naman po sa experience, ang dami pong sinabi. Halatang si Mami Lu po, marami na pong ginawa ang Diyos sa buhay niya na sineshare niya po sa atin. Sobrang nakaka-bless po mga kapatid. Palagi ko itong sinasabi, pero sasabihin ko pa rin na nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung di ko siya nakilala, hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon. Sa totoo lang po. Parang napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama Diba po. po? At salamat sa Panginoon sa biyaya na binigay niya sa akin at sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon unang-una dahil yung mama ko ay hindi kami hinadlangan at siya yung nagdala sa amin sa Panginoon. Wow. Opo. At dahil po doon, syempre, ang pagiging Kristiyano hindi madali eh. Totoo. Di ba po? Bata pa lang nasa church na kami. Pero hindi ibig sabihin nun, napakabait ko na. Tama. Hindi ibig sabihin nun, ngayon ay napakabuti kong tao. Dahil nagkakamali pa din po ako. Pero ang kabutihan ng Panginoon, ang biyaya niya, palagi nating nararanasan. Hindi po Wow. ba? Isa sa mga experiences ko, dati, isa ako sa mga kabataan na naglilihim sa magulang. Naglilihim. Naglilihim sa magulang. Siyempre hindi alam ni Mami kasi lihim. Ako, nagsisecret sa magulang. Hindi ko sinasabi yung mga decision ko kasi gusto ko ako lang palagi nagde-decide. Opo. Tapos hanggang sa habang lumalaki ka, salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya kanya ng katalinuhan na ipaalam sa mga magulang mo yung mga nararapat na desisyon dahil binibigyan niya ng mga magulang mo ng katalinuhan para magpayo sa'yo. Yes. Di po ba? Tapos po, eto nang naging magulang ako, isa sa mga struggle ko talaga yung pagiging warrior. Grabe, pag naging magulang ka pala parang pag nilagnat na, makakabahan ka na agad, parang pag lumungat pa lang, grabe yung kaba ko po. Parang minsan di ako nakakatulog dahil nag-overthink ako na baka ganito, baka ganyan. Grabe, pero at pinag-pray ko po talaga sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayoko po ng ganito kasi napapagod ako. Napapagod ako na nag-aalala ka. Napapagod ka na parang na-frustrate ka sa sitwasyon na hindi mo hawak. Sa totoo naman po, hindi naman talaga natin hawak ang mga mangyayari. Hindi natin hawak ang bukas. Kinabukasan. Hindi natin hawak ang kinabukasan, tanging Panginoon lang. Kaya ang dapat lang natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Dahil hawakan na niya. Tama. Di ba po? Nasa atin yung biyaya. Ang kailangan na lang natin, palagi natin i-claim na, Lord, magtitiwala ako sa'yo dahil alam ko na ikaw ang bahala sa akin. Amen. At dahil po sa kabutihan ng Panginoon, natutunan ko na thank you Lord, kayo na po bahala. Kayo na Yes. po bahala sa amin. Lagi kong pinagpipray na Lord, pag nag-aalala po ako, Lord, kayo na pong bahala sa anak ko. Lord, kayo na pong bahala sa family namin. Pinagkakatiwala ko po sa lahat. Amen. Ayan ang isa talaga sa mga blessing na kilala natin ng Panginoon dahil meron kang masasandalan. Meron kang malalapitan, lalo na sa mga panahon na akala mo hindi mo na kaya. Amen. Tama yun. Apo, kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon at patuloy niya akong binabago. Hindi po ibig sabihin na hindi na ako nag-worry, pero mas na-lessen yung pag-worry ko dahil alam mo na nandyan si Lord. Tama. Amen. Sa'yo, palagi kang Wow. binabago. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dagdag ko lang kasi sabi mo kanina, yung hindi ka makabitaw sa Panginoon. Actually, kasi kaya hindi ka makabitaw, hindi ka naman humahawak sa Kanya.
Siya ang umahawak sa'yo. Alam mo ilang kamay? 2. Kasi sabi sa John 10:27, 28, 29, hawak ka ni Kristo. Tapos hawak ka rin ng Diyos Ama. Ibig sabihin, nasa mabuting kamay ka. Ayun, wow. Sarap. Thank you, Lord.